Magandang gabi po sa akin. Balik na ng balita ang awit ng mahal na Birheng Maria, o mas kilala sa tawag natin Magnificat. Ito ay isang awit ng papuri na patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Kasama ang buong sanlibutan, ang bayan ng Israel, at ang personal na pasasalamat ni Maria sa awit nito. Isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang pangakong pagligtas sa lahat ng mananampalataya, at ito'y magsisimula sa mundo sa pamamagitan ng kanyang kapanglingkod na si Maria. Itataas ng Panginoon ang mga abad, at ang mga palalo'y kanyang ibababa. Para po sa ating banal na pagdiriwang Panginoon po ito ni Reverendo Padre John Arda, bilang palimula po ng ating pagdiriwang mas kalimang na. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ay nasa ikawalong gabi na ng ating pagpinubina. At isama natin sa bisang ito ang pasalamat ng Ferrer Family. Pwede rin panalangin natin ang mabisang pagdaring na Kinara Baylon at Kevin Ruslan Tortillo. Upang maging makapagtatagay ulan sa pagdiriwang na ito, malahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang nagtuhanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
aming makapangyarihan nilugmong sa pagdating ng iyong anak, ay matubos ang sangkatauhan. Nakita mo sa kamatayan nasa dagat. Ipagkalog mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatao-tao na may kapakumbabaan at katapatan, ay maging dapat na makasalo sa mga nalabas namin ito, na siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, inialay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel upang maglingkod sa Panginoon. Ang pag-aalay na ito kay Samuel na siyang magiging propeta at pinuno ng Israel ay tanda ng pasasalamat ni Ana sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya sa kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pikil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At yung pagmasdan
Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salindahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinaabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salindahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalawang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at tinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang dahi magpakailanman. Nanatili si Maria at Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi ay meron tayong dalawang karakter na narinig sa ating mga pagbasa. Si Ana at si Maria. Kapwa sila nilulugan ng Diyos. At kapwa sila nagpupuri at nagpapasalamat. Si Ana, nihandog niya ang kanyang anak sa templo. Si Maria, narinig natin ang mahabang litanya ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Para bagang pagpapaalala ng marami ito na si Ana at saka si Maria ay tinulugan nila ng Diyos at nagpapasalamat sila mula sa kagustuhan, mula sa pagkakaibigin, mula sa kahirapan ng buhay, nihamon sila ng Diyos. Pinapahayag nito na tayo kaya, kumusta kaya tayo? Kailan kaya kabila-kabila ang mga hindi nangyayaring maganda sa lipunan? Mga hawakang hindi sana na magiging mabuting halimbawa. Yung mag-protect plus sa atin ay medyo pinapakakutan natin sa mga ibang pagkakataon. Ang hirap ng pahirap ang buhay, yung ating ekonomiya ay pabagsak lalo nating utang ng baga. Kailan kaya matatapos ang lahat, may COVID-19 pa, mayroon pang kaliwat ka ng bagyo, minsan at mga napakalakas. Yung krimen,
minsan kahit tanghaling tapat ay nariyan. Para bagang kung sakasakali, parang lulubog tayo sa takot. Pero, ulit na, sana ay maging magandang halimbawa ang nangyari kina Maria at Ana para sa ating lahat na magkaroon ng pag-asa. Upang tayo rin ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sa palagay ko, nagmumula ang lahat ng mga iyon. Dahil, kung nagpilit sa lahat, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mulat sa Paul, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay laging naroon at laging totoo. Walang pagkakataon na ang Diyos ay hindi nagmahal at hindi naawa sa atin. Kaya nga, mayroon tayo mga maliliit, kumbaga, na karanasan ng katapatan ng Diyos, ng kanyang pagmamahal. Kaya, ang palawagan sa atin, kahit maliliit din at patuloy at pasasalamat, ibigay din natin sa Kanya. Pero naniniwala ako, ang patuloy natin pagdarasal at pagsisimba ay nangangahulugan at tayo na ay patuloy na pupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Na alam natin na ang kabuuan, kaganapan ng lahat ng mga ito ay mangyayari din. At yun ang sa pagdating ng ating mga Diyos. Pero sa kasalukuyan, samahan natin si Maria, samahan natin si Ana, na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At sa kaigutulan ng ating puso, tignan natin yung mga bagay-bagay na dapat natin ipagpasalamat. Araw-araw, nagbibigay tayo, nakikita ba natin ang araw, kasilangan, at tulog sa kanluran. May mga kasama pa tayo. May papaano. Bagamat hindi tayo lahat kumakain at tubig sa isang araw, pero kahit papaano, di ba? Nakakaraos pa rin tayo. Kung wala talaga, hindi wala na rin talaga sana tayo dito. Pero bakit? Kahit papaano nakaka-accept pa tayo, magpasalamat pa rin tayo at pagpuri sa Diyos. Hindi sana na itayin natin sa mga maliliit natin, sa mga anak natin. Wow! Mamakalino. Sikreto mo pala upang makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yung mayabang talaga. Gusto ko talagang samahan si Archbishop Soc de Villegas sa pagkasabi niya, yung mayabang, walang pag-asa. Yung mga nagmamalaki, walang pag-asa rin. Mayroon silang hangganan at hanggang doon na lamang sila. Pero tayong mapagpapalawa at hinahayaang ikilos ng Diyos sa ating buhay. Meron tayong pag-asa. Meron tayong pupuntahan. At darating ang araw, ganap, katulad ni Maria, ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tuloy, dahil tayo niya araw-araw. Amen. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pagsalamat ang nagdalamang bubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan, tulad natin
Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Maging mapagmalasakit nawa ang mga namumuno sa simbahan sa mga dukha, salat, mga inaapi, at mga biktima ng parasaan at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming Maging nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supitin ang kabaluktutan gaya ng pandarambong, pagmamalabis sa kapangyarihan, pagpapalaganap ng mga hindi makatotohanang balita. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga lumihina at nagtatagulos sa mga mahihina at nanghirap. Huwag nawa silang panghinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Makaramdam nawa ng pagmamahal at pag-aaruga ang mga taong may kapansanan, mga may sakit, at mga nasa pilit ng kamatayan. Patatag nawa sila ng Espiritu Santo upang maialay nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. May sa buhay nawa namin at pagsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa katahimik na nagulog natin sa Diyos, ang ating personal na panalangin. Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid o pagkakahalan ng ikalugan ng gusto mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon kung pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan na karangalan sa aming mga pinawaran at sa buong sambayan ng kanan. Ang manalangin na bigla, lumulog kami mga may tiwala sa iyong tapat na pagdima. Ngayon inihain namin ang mga alay sa iyong kampana upang sa pagdiriwang namin ito kami dalisayin ng pagpapala mo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon, kita sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. dapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang pagsubo sa Kanya ay pinahayag ni lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya
pinatibigyan ng mahal na rin kanyang tunay sa kapagalan ng Espiritu ng Banal. Ang pagdating niya ay inilahat, isa naman bautisa sa kanyang pagbibinyaw. Ngayon pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami na lalabing at dalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilahan. Kaya isa ng mga benesis sa akong papulit sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubugi sa iyong kadakilahan. Kapanaming banal, ikaw ang pumalag ka ng kabanalan kasi sa pamagitan ng Espiritu may banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iisang krus ng loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, nagabiling na ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon naman ang matapos ng magulang ginawa ko niya ang kalis. Muli ko niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, nagabiling na ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipay. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aaral sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang dinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at kami sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Cristo ay mapaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin ang pong simbahan nila sa buong daigdig. Puspasin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome ng Cristo, at ang kanang kaparihan. Anahan muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sa muling mabubuhay. Kaya hindi na natin mga pumanaw, kaawaan mo sila patuloyin sa iyong manunagan. Kaawaan mo pagkakapatin kaming lahat ng kasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Maria na ng Diyos. Kaysa ng siya na kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalagulod sa iyo. Maipagulungan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan pupuri sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang tatas loob. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos.
nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, mapalad tayo niya niyakan sa kanyang banal na pigil. Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
ay gabi ng ating mga lolo at lola. Kaugnay dito, inaalagaan natin lahat ng ating mga lolo at lola na sa ibabaw ng gabi. Gabi ng mga lolo at lola. Bagamat ang ating mga lolo at lola ay di maaaring lumabas at kailangan manatili sa kanilang mga bahay, iaalay natin ang gabi ito para sa kanila. Huwag po kayong matakot maging maganda. Ang mga nagawin na lako na, huwag po kayong matakot maging maganda. Kung mga tuhod nyo'y nanginig na, kung ang buhok nyo'y namumuli na, kung madali na kayong hinaling, madalas man kayo ay malilimugin, huwag po kayong matakot maging mahina. Kung pandinig nyo'y humihina na rin, dahil kami ang hadlang maging inyong lakas. Kami ang inyong magiging salamin sa mga matang na lalabo, ang inyong tungkol sa nangihinang tuhod, ang inyong tagenga kung wala nang malindigan nyo, magpapaalala natin gawin ang kakasino. Dahil para sa amin, para kayo ng pusiso, opo pusiso, because we can smile. Muli, maraming salamat po sa ating mga lolo at lola. Nais ko din pong pasalamatan, nais din po namin pasalamatan ang ating mga sponsor ngayong gabi, Mr. and Mrs. Raul Macalino and family, Mr. and Mrs. Almano Castillo and family, Mr. and Mrs. Angelito Chantenco and family, and Mr. and Mrs. Alan Chantenco and family. Bukas po ang ating pong Bukas po ang kulay po ng ating isusuot ay kulay pula. Hindi lamang po maraming salamat. Magtayo po ang lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating kawalong simbang gabi. Mayroong ng tagay, kapayapaan, at kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos.